BBM, wag mong i-credit, grabe yung mga proyektong napondohan at talagang pinlano nung panahon pa ni Tatay Digong. Hindi talaga pwedeng wala mga bata kapag kami mga ganyan eh, no? Oh, ngiti-ngiti lang, oh, tawa-tawa, pakaway-kaway. Alayo sa mga tao. We are progressing now. Oh, At, do you even know what's the hindi na meaning of the tayo- word kasi progress? dati, it was house and lot talagang pinag-uusapan, Oh. except sa cities Kasi na mas ginagawa mura mid-rise. kapag ka hindi house and lot. Dati, 5 stories. So ito, ganun Oh, din. dahil nga mas mura, hindi nyo ata kayang bayaran yung lupain. Kaya ganyan ginawa yung building style. Development. So, Sus. we're looking just to see. Hindi pa tapos to. Eh marami Ang kasi hindi idadagdag pa ilang natatapos building nga pa. ngayon. Mga kanoypi, bigyan natin ng datos, no, para magandang topic to, para natin i-debunk itong mga pinagkakalandakan at parang ipinagyayabang nitong si BBM at ng bangag na administrasyon to tungkol dyan sa mga housing projects, no. Unang-una, yung People's Bill na yan dun sa Davao, no. Eh yan napondohan. Ibig sabihin talagang nakaprepara na ang budget dyan, meron na ng pondo, no. At pati yung pagpaplano, ginawa yan nung 2020 pa. Imagine niyo ilang taon pa bago bumaba sa pwesto si ex-President Duterte. Yan ginawa nung Agosto pa ng 2020 yung pagpopondo diyan para dun sa lupain, no? Tapos ang dami ring natapos nung panahon ni Pangulong Duterte noon, more than 1,076,000 sa pagkakaalam ko na housing units, no, between 2016 hanggang 2021. So sa loob ng 5 taon, milyon na mahigit ang natapos na mga pabahay, di ba? Tapos sa mga brainchild pa niya, yung kumbaga yung nasimulan at natapos sa loob ng termino niya, no? Yung isa nga dyan, yung Madayo Residences, dun din sa Davao. At yung isa din sa Casa San Miguel sa Tarlac, no? Mga duplex type yan. Tapos yung isa pa, yung para sa mga scout rangers natin, housing project yan, dun sa Bulacan. At yung iba pa, diyan sa Pandi at San Jose del Monte, Bulacan, yung mga resettlement sites, no? Libo-libong units yan. At yung Cavite and Rizal relocation hubs din. Pati sa Laguna, yan, more than 10,000 housing units, no? Para sa mga low-income earners at sa mga government workers. At ang laki ng difference, no? Ang diferensya mula dito sa panahong bangag na administrasyon tsaka nung panahon ni Tatay Digong. Hindi katulad nung panahon ni Tatay Digong, ang mga pinapatupad talaga niya mga housing projects yung horizontal type o yung mga house and lot talaga, no, na mas maganda, mas maginhawang manirahan dun dahil nga may privacy unang-una, tapos pwede mong ipa-renovate dahil nga, yun nga, solo mo yung space dun tapos mas maluwag pa, no. Hindi katulad kapag yung ganyan mga building style, syempre may mga hidden fees na yan in the future tulad ng maintenance fees, no? Yung pagpapamaintain sa elevator, yung cleaning fees, yan ang mga hidden cost pagka ang pinag-uusapan yung mga ganyan mga building type na mga housing unit, no? At ang laki rin ng kabagalan, kakuparan masasabi ko ng housing projects nitong bangag na administrasyon to kumpara nung housing projects ni Tatay Digong noon. Imagine niyo pinagmamalaki nila na marami daw silang natapos itong bangag na administrasyon to, no? Nasa 500,000 daw na housing units ang kanilang natapos. Pero ang actual na natapos dyan, no, na kumpleto, napakababa lang, katiting lang mga kanoypi. Hindi ko tulad nung 1 million mahigit na natapos nung panahon ni Tatay Digong, no. Out of 500,000 na pinagmamayabang ng administrasyong bangag na ito, na nakumpleto daw nila, no. Napakaliit lang ng portion yan ang talagang nanggaling sa gobyerno. Nasa mga 120,000 lang na housing units ang talagang aktual na nanggaling sa pondo ng gobyerno. At the rest, no? Ilan ba yun? 380,000 mahigit, no? Nanggaling na yan, no? Sa mga ibang mga private loans. Halimbawa, yung mga Camellia, Deca Homes, o yung SMDC, di ba? Dumaan lang talaga yan sa pag-ibig. Kaya nasabi nila na yun, 500,000. Pero ang actual lang talagang galing sa gobyerno, 120,000 lang mahigit. So, ang laki ng diferensya ng 120,000 sa 500,000 na pinagmamayabang nilang pilit, no? At yan nga, dun sa
mga accomplishment daw ni Marcos na yan nga mga housing projects na yan, no? Yan ay mga paper approvals nga lang para sa mga private loans tulad ng mga dumaan sa pautang na yan, no? Yung mga Camellia, yung mga binanggit ko, yung mga realty developments na yan. Kaya wag nilang ipagyayabang ulit na ang dami nilang naipagawa. Dahil si Tatay Digong nun, ang talagang priority niya ay yung mga pondong nanggagaling sa gobyerno magamit talaga para mabigyan ng pabahay yung mga may hirap nating mga kababayan. At talagang ang gusto niya, yung mga house and lot talaga dahil nga gusto niya na maging komportable naman ang pamumuhay ng mga Pilipino. Hindi yung parang gagawin nilang pagkakasyahin nila sa isang building, napakaraming pamilya, no? Dahil nga yan, siguro hindi nga mapondohan ng administrasyong bangag na ito yung mga lupain ngayon na siyempre mas mahal yun kaysa sa lupa na gagamitin lang para sa pagpapatayo ng building. Dahil siyempre mas malapad ang kailangan ng lupain kapag ka yung house and lot ang itatayo nyo, no? Kaya talagang natatawa talaga ako dito sa administrasyong bangag na ito, no? Tsaka kay BBM. Dahil nga yan, kung makapagbisita sila sa mga yan nga, mga housing units dun sa Peoplesville, dun sa Davao, talagang kinakamusta pa yung mga pamilya, no? Kamusta kayo? Ilang kayo dyan nakatira? Ano yun? PR stunt ba yan, di ba? Yun na mga tao dun yung pangangamusta mo, BBM. Ang kailangan nila ngayon na yung mga yan, meron na mga ganyan, mga maliliit na units, no? Ilang square meters lang naman yan bawat unit, aliliit lang dahil nga building style di ba? Hindi nila utang na loob yan, nagbabayad ng tax ang taong bayan. Ang kailangan nilang maramdaman ngayon yung pagbaba ng mga presyo ng mga bilihin. Meron nga silang tinitira, nangiilan sa mga nakinabang dyan, pero hindi nga makabili ng basic necessities nila. Nagmamahalan ng presyo ng bigas, ng mga presyo ng mga pagkain, no? Pati presyo ng petrolyo, yung ginagamit nila sa kanilang mga pang-service na mga motorsiklo, no? Ang presyo ng gasolina ngayon, talagang ang mamahal na talaga. Inflation rate is skyrocketing. Grabe lang talaga, BBM, kaya hindi namin yan tatanawin bilang utang na loob. Unang-una, it's the taxpayers' money. Kung bakit merong pondo ang gobyerno na inaalat para sa mga housing projects, unang-una yan. Hindi mo pwedeng sasabihin sa tao na proyekto mo yan, yung Peoplesville, dahil yan nga, pinlano at napondohan nung panahon pa ni Tatay Digong, long before siya ay mag-step down pa sa Malacanang. Kaya yan mga Kanoypi, hanggang dito lang muna tayo. Re-remind ko lang sa inyo, huwag kayong magpapauto. At yan, lagi nyong itatak sa isip nyo na dapat na maging makabayan na kayo sa panahon ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay maging Singapore din one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga. Tigasing Noypi.